Sa kasagsagan ng ikalawang pandaigdigang digmaan, mayroong isang kuhol na bagamat mahinang kumilos, hindi pa rin sumusuko at patuloy na nangangarap ng kalayaan at kapayapaan. Nasaksihan ng kuhol na iyon ang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay, dulot na rin sa nagaganap na digmaan sa mundo. Siya na lamang natitirang buhay sa kanilang angkan at karamihan sa ibang hayop ay nagsitago at nagsialisan na. Maraming mga hayop ang nagdiskrimina sa kuhol dahil sa kabagalan nitong kumilos. Sigurado akong mamamatay ka na rin, kuhol, kagaya ng nangyari sa pamilya mo. Sumuko ka na lang kasi. Tanggapin mo na hindi ka na makakaalis sa lupa. Sa lupa ka pinanganak at sa lupa ka na rin mamamatay. Diyan naman talaga siya nababagay. Sa lupa. Hindi kumibo ang kuhol sa mga sinabi ng aso at pusa tungkol sa kanya. Ngunit sa loob ng isipan ng kuhol, napagtanto rin niya na talagang mabagal siyang kumilos kumpara sa ibang mga hayop. Tumingala ang kuhol at nakita niya roon ang isang ibon na malayang nakakalipad sa himpapawid. Nainggit ang kuhol dahil ang ibon na iyon ay malayang makarating sa kahit saan at nakikita rin ito ang buong mundo sa isang pananaw lamang. Habang siya ay palagi na lamang sa nasa lupa buong buhay. Kaya napaisip ang kuhol at napagdesisyonan niya na akyatin ang isang napakataas na puno upang ipakita sa lahat na kaya rin niyang makarating sa taas at na hindi siya mananatili sa lupa buong buhay niya. Nagsimula na magtungo ang kuhol papunta sa pinakamataas na puno na kanyang nakita. At habang gumagapang ito, mayroong isang kuneho na biglang sumulpot sa tabi ng kuhol. Saan ka pupunta, kuhol? Papunta ako doon sa iyon. Anong gagawin mo pagkarating mo doon? Gusto ko sanang akyatin ang punong iyon upang mapatunayan ko na kaya kong gawin ang inakala ng iba na imposible. Ganun ba? O sige, sasamahan kita punta sa punong iyon para hindi ka mag-isa. Talaga ba? Oh, sige, tara. Nagsimula nang maglakbay ang kuhol at ang kuneho. Nakakatuwang isipin na naging malapit silang magkaibigan kahit na ngayon lamang sila nagkita. Habang papunta sila sa puno, palaging bumabato ng mga nakakatuwang salita ang kuneho. Kaya naman, palaging tumatawa ang kuhol. Imbes na mapagod sila sa paglalakbay, naging masaya ang kanilang lakbay dahil sa kuneho. At hindi nila namalayan ang oras. At nakarating na nga sila tapat ng pinakamataas na puno. Nakarating na tayo, kuneho! Oo nga. At mukhang hanggang dito na lang ako. Hindi na kasi kita masasamahang umakyat sa tuktok ng puno. Ha? Bakit naman hindi? Akala ko pa naman sasamahan mo ko hanggang makamit ko ang pangarap ko. Nais ko sanang samahan ka hanggang sa tuktok. Ngunit hindi ko kaya eh. Hindi kasi ako gaya mo na kayang umakyat sa mga bagay-bagay. Ang kaya ko lang namang gawin ay ang tumakbo at tumalon, hindi ang umakyat. Ngunit huwag kang mag-alala. Palagi kitang susuportahan at ipapanalangin ko na sana makamit mo na ang matagal mo nang inaasam-asam. O siya, sige. Ipinapangako ko na kapag nakarating na ko sa tutok, sisigaw ko ang pangalan mo bilang tanda ng pasasalamat ko sa tulong mo. Talaga ba? Aantayin ko ang pagsigaw mo, ha? Sige ba? Basta, simula ngayon ha, matalik na magkaibigan na tayo. Bakit simula ngayon pa? Akala ko pa naman, nagsimula na tayong maging magkaibigan kanina pa. O siya, uuna na ako, wala.
Ingat ka. Ngayon na umalis ang kuneho, bumalik na sa pagiging mag-isa ang kuhol sa kanyang paglalakbay. Sinimulan niya akitin ang puno at nakaharap niya ang isang unggoy na natutulog sa isang sanga ng puno at di niya inaasahang nagising niya ito. Wisit Uncle ka. Bakit mo ko ginising? Pasensya na po, Unggoy. Hindi ko po sinasadya. Dami mo rason. Alam ko naman sinasadya mong ginigising ako. Hindi ko po talaga iyon sinasadya. Nais ko lamang po naman na maabot ang tutok ng punong ito. Ha? Ikaw? Maabot ang totoo ang punong ito? Imposible siguro kahit matapos na ang mundo o kahit mamatay ka na. Hindi mo maaabot yan. Hindi naman po siguro iyon imposible. Basta may tiyaga, may nilaga. Makakamit ko rin ang gusto ko. Sus! Puro ka pangarap. Sa susunod mangarap ka, yung matutupad mo. Puro ka naman tiyaga eh. Bakal-bakal mo nga. Kahit naman po mabagal ako, hanggat hindi ako sumusuko, may pag-asa pa rin na makamit ko yung pangarap ko. Bahala ka sa buhay mo. Basta siguro akong hindi mo mataparating yan. Nagsisayang ka lang ang lakas kaya sumuko ka na. Walang imposible sa mundo. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hindi pinansin ng unggoy ang sinasabi ng kuhol dahil para sa unggoy, lahat ng pangarap ng kuhol ay imposible. Sa kabagalan ba naman kumilos ng kuhol, siguro mauuna pang matapos ang digmaan bago marating ng kuhol ang tuktok. Ngunit hindi sumuko ang kuhol. Punong-puno ng pangarap ang kuhol at walang kahit na sino man ang makakapigil sa kanya upang mapatunayan niya ang kanyang sarili. Hindi lamang sa iba, kundi para na rin sa kanya. Nagpatuloy na sa pag-akyat ang kuhol at naabutan na niya ng ulan, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Nagpahinga lamang siya upang mag-ipon ng lakas, pero hindi siya sumuko. At dumating na nga ang panahon na narating na ng kuhol ang tuktok ng puno, kung saan kitang-kita niya ang buong kalawakan ng mundo. Nakita niya mula roon kung gaano nakasira ang mga kabahayan dahil sa nagaganap na digmaan sa daigdig. Kahit narating na niya ang tuktok, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang kaibigan na si Kuneho, na ang nag-iisang tumulong at naniwala sa kanya na kaya niyang gawin ang imposible. Naaalala niya pa rin ang pangako niya sa Kuneho. Kuneho! Narating ko na ang tutok! Nakamit ko na ang pangarap ko! Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang pagtulong at pagtiwala mo sa akin. Sana naririnig mo ko ngayon! Tama ba yung naririnig ko? Naabot na ni Kuhol ang tuktok ng puno? Sabi na nga ba eh, kayang-kaya niya yun? Si Kuhol ba yung sumisigaw? Ewan ko, pero imposible. Siguro namatay na yon kagaya ng pamilya niya. Ang bagal kaya nun. Teka, si Kuhol ba yun? At saka, nakalatay siya sa tutok. Paano niya nagawa yun? Ako nga, na buong buhay ko nandito na lang ako sa sangang ito nakatira. Hindi ko pa naabot ang tutok ang puno ito. Pilit din talaga ako sa Kuhol na iyon eh. Punong-puno ang pangarap. Di man nakikita ng kuhol ang kanyang mga kaibigan, maging ang iba na hindi naniniwala sa kanya. Balewala na lamang iyon para sa kanya. Ang nasa isip niya lamang ay na naging malaking parte ang mga hayop na iyon upang makamit niya ang kanyang sariling pangarap. Ang aso't pusa, ang ibon, ang kanyang matalik na kaibigan na si Kuneho, maging ang unggoy. Malaki ang kanyang pasasalamat sa kanila dahil sila ang naging dahilan sa kanyang pagsisikap at naging daan upang mapatunayan niya ang kanyang sarili na kaya niya at walang
imposible sa mundo. Ang tangi lamang nating gawin ay ang maniwala sa ating sarili. Hindi man naging madali, ngunit maganda naman ang kinalabasan.